Ito na, mga kababayan. Ayon kay Chavit Singson, dito tayo kay Chavit at kay PBBM. Diyos ko, anong sabi ni Chavit, mga kababayan? Ito po, ito mga kababayan, galing po ito sa Politico News. Ano nga ba ito? Ito po ay si Chavit. Ito po ay isang post sa Facebook page ng Politico.com. Ang Politico.com, no, ang Abante Radio at ang Billionaire News ay isang kumpanya lang yan or sister company. Magkakasama lang yan. So, according dito sa Politico News, mga kababayan, or Politico.com, former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson launched a bristing attack on President Ferdinand Marcos Jr., calling him worse than his father. Nako, mas kurap daw si PBBM kaysa sa tatay niya, according kay Manong Chavit. Nako po, Diyos ko. Ito Ferdinand Marcos Jr. calling him worse than his father. Nako po. The biggest scam. Chavit Singson says Marcos Jr. worse than his dad. Nako po. Ito na. Basahin natin mga kababayan. Yung balita dito sa Politico News. Tapos reaction na natin. The biggest scam. Chavit Singson says Marcos Jr. worse than his father. Being a corrupt. Former Ilocos Sur, Chavit Singson launched a blistering attack on President Ferdinand Marcos Jr., calling him worse than his father. Singson claimed that Marcos the biggest scam, citing alleged ghost project under his administration. Ito na nga. He's the worst. Masama na ang tatay niya, but he's the worst. The biggest scam. Kung ang porsyento ng tatay niya noon, ngayon, ghost project. Singson said during an interview at the forefront over Billionaire News channel. Sabi ni Singson, reiterated his call to action. Sa ating kababayan, gumising tayo. Huwag tayo pabudol ulit. Sabi ko, girl! Sabi ko, huwag tayo pabudol ulit, girl! Gumising na tayo. Huwag na tayo pabudol, girl! Singson also disclosed on Monday Marcos Jr. is no longer running the government. Instead, it is now supposedly being controlled by the family of First Lady Araneta Marcos or Lisa and by the Romualdeses. He made the comment while quoting the Senator Amy. Well, ang sabi ni Amy mismo, nagpatakbo na ngayon ang Araneta at mga Romualdez ng gobyerno, sabi ni Singson. When pressed for clarification on the Araneta name, Singson pointed to the President's wife. That means the First Lady, yan ang sinabi niya, hindi ako nagsabi So, ang sabi dito, Singson suggested that the President has lost control on his administration, citing poor approval ratings. Nako po. Ang survey, 20% lang sila. Ang 80% ayaw ng tao. Kaya bakit tayo papayag pabudol ulit? Sabi ni Singson. Parang nagkakamali ito. Parang nagkakamali ito, Manong Chavit. Nasabi mo 20% lang ang gusto, 80% ang ayaw. Bakit ka sinigawang kadiri doon sa rally? 20% lang daw ang gusto kay Marcos, 80% ayaw kay Marcos. Pero bakit nung pumunta ka sa rally, sinigawan kang kadiri? Binubo ka pa nga doon boo! Ito na Ngayon, mga kababayan, ito yung sinabi niya. Concentrate tayo sa flood control issue, sabi ni Singson. May testigo na. I-file na nila ang kaso. Tapos resign versus resign Bicol ako. Party list Representative Saldico and Liti Representative Martin Romualdez, sabi ni Singson. Ngayon, mga kababayan, kung meron na palang ebidensya, i-file na nila sa ombudsman para matanggal si Marcos. Kasi mga kababayan, ang lugar ni Marcos ay Ilocos Norte. Ang lugar ni Singson ay Ilocos Sur. Ulitin ko yan mga kababayan, huwag malito. Ang lugar ng mga Marcos, Norte. Ang lugar ng mga Singson, Sur. North and South. Norte and Sur. Tandaan nyo yan Ito si Chavit, taga-Sur. Marcos, taga-North. Ito na mga kababayan. Paano kung mayroong intriga na lumalabas ngayon na anomalya sa flood control sa Ilocos Sur? Ito na. Kung ipakita ko ngayon, kung si PBBM ay corrupt than his father, bakit wala man lang maipakitang flood control ghost project or mga project na hindi napatayo or mga project na substandard ang mga Marcos? Samantalang yung kay Singson, pakinggan ninyo hindi po galing sa atin ito. Sa balita po ito galing. Pakinggan natin. Mga kababayan, pakinggan natin. Ito po. Ulitin natin. Dito banda, lakihan natin. Ito na, mga kababayan. Pakinggan mabuti. Lakasan ng volume. Ito na, ito. Mga kababayan. Yung certificate, tayo doon sa karatig lamang na lalawigan ng Ilocos Sur, yung certificate of completion. Ilocos Sur, Ilocos Sur ang sinabi ng reporter ng Bumbu Radyo.
Ito. Nalalawigan ng Ilocos Sur, yung Certificate of Completion ng isang flood control project dyan sa Ilocos Sur ay napirmahan kahit hindi pa talaga natapos yung ating proyekto. Alamin natin ang update ng February Vegan. Isang flood control project sa Barangay Laslasong, Santa Maria, Ilocos Sur na tinataya nagkakahalaga ng 50 million pesos. Nako, rinig nyo! 50 million pesos. Isang flood control sa Ilocos Sur. Nako, eto na. Chabit, patay ka dito. Continue. Mga kababayan, continue. Ay hindi pa natatapos ang proyekto. Sa pananim ng Bombo Radyo Vigante, Barangay Captain Ligaya Foronda, unang lumapit sa kanyang kontraktor ng proyekto, ngunit hindi umano nito pinirmahan dahil sa blanco ang detalye kung kaya't humiling siya ng program of work. Ngunit hindi na nila ito ipinalit at ipinapirma na lamang sa dating kapitan ng barangay. Nang tanongin naman umano ng incumbent barangay captain sa kontraktor kung bakit humantong sa ganitong proseso, ay sinasabi nilang ito ang inuutos sa kanila ng provincial government. Pininaw pa nito na hindi na ipaalam ng maayos sa kanyang pagkapirma ng proyekto kahit pa man anya inaasahan niya na magpapag-usapan sana ng masinsinan para rin sa ikabubuti ng mga residente. Gayunman, hiniling ng barangay official na mabigyang pansinan ng sabing proyekto upang wala maging problema kapag may mga parating na kalamidad. Bago ko pirmahan, ninanapan ko po sila ng documents, which is, sinabi ko sa kanila na mag-furnish muna sa... Kita ninyo, mga kababayan, yun ang balita, ha? Ang nangyari ganon, sa mga hindi po nakakaintindi, ganito po yan. Merong kontraktor lumapit kay barangay chairman. Ngayon, papipirmahan nila yung papel, blanco. Blanco yung papel, papipirmahan mo. Galing kay kontraktor. Sino ang nag-utos? Provincial government. Pag sinabi nating provincial government, yan si congressman, si gobernador. Kapitolyo galing yan sa Capitol. Kay gobernador, kay congressman, at kay mayor. Dadaan yan bago pupunta kay chairman. Ngayon, pinilit ni kontraktor na pumirma si barangay chairman. Ngayon, si barangay chairman, tinanggihan. Bakit ako pipirma na wala namang proyektong nakalagay kung magkano at anong gagawin? Bakit ako pipirma? Ngayon ang ginawa, mga kababayan, ng provincial government, instead na yung elected chairman, active chairman ang pipirma, pinapirma nila doon sa dating chairman ng barangay. Ala, naku, Manong Sabit. Manong, sabit ka talaga dito. Naku, girl. Instead na yung chairman na ongoing at active chairman, ang pinapirma ni kontraktor, utos ng provincial government, yung dating chairman ng barangay na natalo. Ala, grabing sabotahe yan, girl. Ngayon, itong si chairman nagulat siya, bakit pinatayuan nyo ng flood control project dyan? Hindi naman ako pumirma. Nung ichinik daw ni chairman, uy, dating chairman ang pumirma dito, hindi naman siya chairman, ako na. Hala ka, Manong Chabit. Ayan, sabi ko nga sa iyo sasabit ka talaga dyan. Ako, ulitin ko. Anong sabi ni barangay chairman? Ito. Ulitin natin, ha. Anong sabi ni barangay chairman? Ito. Bago ko pirmahan, ninanapan ko po sila ng documents, which is, sinabi ko sa kanila na mag-furnish muna sa... Diba? Bago niya pirmahan, hinanapan niya ng documents. Kasi hindi siya pipirma. Bakit ka pipirma ng blanco at hindi mo alam kung anong itatayo dyan? Kung tatayuan mo pagawaan ng missile dyan, sira yung barangay mo. Diba? Ngayon, nung hindi pumirma si chairman, ang pinapirma ng provincial government, yung dating chairman ng barangay. Nako po. Si Pilimon. Nico Bulig Batao, may shoutout po. No? Hala, nako, eto na nga. Tapos, sasabihin ni Manong Chabit ngayon, worse. So yun po yun, mga kababayan. Ngayon, ipakita ko sa inyo kung ano ang sinasabi ni Manong Chabit. Ito po, Nagsasalita dito si Manong Chabit, mga kababayan. Patungkol ito kay PBBM. Nako, ito. Sa bilyonaryo ito, pakinggan ninyo, bilyonaryo ito. Bilyonaryo. Ito. Senator. Ito, girl. When I decided to help them, akala ko lilinisin na yung pangalan ng tatay nila. Para maalala lang ating kababayan, gusto ko lang ipaalala, dahil siguradong babanatan na naman ako, might as well. Dapat lilinisin ang pangalan ng tatay nila. And you're showing to us this record. Guinness World Record gives Ferdinand Marcos Sr. Ano nakalagay ito? A title for the greatest robbery of government. Nakakaya po ito. Kaya akala ko lilinisin na nila. At huwag natin kalimutan, naging senador din si BBM, the same, hindi nagbago. He was nagdemanda rin ng plunder. Ito po Bit-bit na naman ni Manong Chabit, newspaper.
ang Marcos family daw, the greatest robbery of all time sa Guinness Book of World Record. Binuksan ko na po yan mga kababayan, wala na po sa Guinness yan. Ngayon, kung i-check mo yung bitbit niya kung anong year yan, magugulat kayo. Kasi kung ngayon ninyo silipin, mga kababayan, na the greatest robbery of all time, ang Marcos family, wala sa Guinness Book of World Record yan. Kaya manong, luma na po yan. Kung baga sa cellphone yan, i-update mo yung apps. Luma na yan. Mas malala pa daw si PBBM kaysa kay FEM Senior. Akala daw niya linisin ni Marcos Jr. ang kasiraan ni Marcos Senior, pero hindi daw, mas lalo daw lumala. Ngayon mga kababayan, kung i-search ko at hindi lalabas sa Guinness Book of World Record ang the greatest robbery of all time, ibig sabihin luma na po yan kanyang mga ipinost. Diba? Puro siya interview. Ulitin ko sa inyo mga kababayan. Kung talagang may hawak kayong ebidensya na ikakabagsak at ikakapatalsik kay Marcos, di ba? I-file ninyo. Kasi kung pa-interview kayo ng pa-interview dyan, tapos bitbit kayo ng bitbit ng mga lumang dyaryo, walang mangyayari dyan. Magmukha ka lang tanga. Yeah? O, i-search natin Marcos daw. Guinness Book of World Record. Ito na. Guinness Book of World Record. Ipakita natin, mga kababayan, kung meron ba talaga World Records. Ito. Marcos. Kailangan mismo sa page ng Guinness, Marcos. Ngayon, kung walang lalabas doon sa page, ibig sabihin, galing lang niya yan sa mga Facebook post at mga pages. Ngayon, hanapin natin, yung Guinness Book of World Record. Ito, Guinness World Records. Ayan Guinness World Records. Buksan natin tignan natin. I-search natin. Kung may lalabas. Ito. Marcos robbery. Magugulat ka ngayon kung lalabas man yan, search. Ngayon mga kababayan, Marcos robbery. Anong lumalabas? 1 to 20 of 12 resort found Marcos robbery. Tignan natin. Saan po dito? Saan po dyan ang nakalagay Marcos robbery? Wala. Ang lumalabas, Mirosco Love Close 3, Lucas Podolski, Frank Ribery, Lucas Tunitu, Thomas Muller, Marco Van Bommel, Anderson Pulga. Walang lumalabas dito na Marcos robbery of all time sa Guinness Book of World Record. Diba? Kita nyo mga kababayan? So, ibig sabihin, ang bit-bit niya ay mga post lang ng, di ko alam kung Philippine Daily Inquirer, Facebook post ng Rappler. Dapat ang kunin ninyo ay mismong sa Guinness galing. Ito, Guinness 70, World Record. Tapos, i-post mo kung may lalabas dyan na Marcos. Wala. Kita ninyo, asaan yung Marcos dyan? Marcos robbery. Marcos robbery, tinype ko, tapos search. Wala. 1 to 20, 11 resort. Marcos robbery. Result, buksan natin. News. Tingnan natin. Lalabas yan Asaan? Asaan ang Marcos robbery dyan? Greatest book. Guinness Book of World Record. Diba? Kita ninyo mga kababayan, ang mga kinuha niya ay galing sa Philippine Daily Inquirer. Inquirer.net. Tignan mo ibalik ko doon sa interview sa kanya. Tignan mo yung bitbit niya. Mga kababayan, tignan ninyo yung bitbit ni Manong. Wait lang Balik tayo mga kababayan. Ito po. Ulitin natin. Play. When I decided to help them, akala ko lilinisin na yung pangalan ng tatay nila. Para maalala lang ating kababayan, gusto ko lang ipaalala. Tignan nyo kung saan galing. naman ako, Mark as well. Ayan. Dapat lilinisin ang pangalan ng tatay. Nilalapit ng kamera. Ilapit mo. Showing to us. Anong nakalagay? Inquirer. Ito. Takpan ko Inquirer.net. Saan yung galing sa Guinness World Record? Nasaan yung galing sa Guinness World Record? Tatakan mo lang ng Guinness, sa Guinness na agad. Pero anong nakalagay sa baba? Inquirer. Inquirer.net. Dinikitan lang ng mukha ni Marcos Senior, ni Imelda, tapos logo ng Guinness, Inquirer.net. Tanginang yan. Ang galing, no? Ang galing. Sinong maniniwala dyan? Hindi naman galing sa mismong page ng Guinness World Record yan sa website nila. Kasi galing ito sa Inquirer.net. Tapos dikitan mo lang ng logo. Tapos. Kita nyo yan? Ang galing.
Kahit kayo, mga kababayan, sina-challenge ko kayo. I-search ninyo sa Google kung may lalabas na greatest robbery of all time sa Guinness World Record. Sabi ko na sa inyo mga kababayan, noon ko pa yan hinanap kung meron bang lumabas. Wala po sa Guinness. Ang greatest robbery of all time ng mga Marcos. Ang makikita mo lang doon, extravagant. Yung kay Imelda, kung paano siya mamumuhay na marangya, na parang prinsesa at ang ganda ng buhok niya. At ang pinakamagandang design ng sapatos, yes, lalabas si Imelda doon sa Guinness. Pinakamaraming pair of shoes. Pero yung sinabi ninyong robbery of all time, wala sa Guinness yan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, grabe. Ganyan sila manira kay Marcos. Kita nyo? Nagdala daw siya ebidensya kasi alam niya, babanatan na naman daw siya ni Yossi Claire. Girl! Naku, pag napanood ni Yossi Claire ito, mga kababayan, naku, masunog na naman siya dito. Guinness World Record gives Ferdinand Marcos Sr. Ano nakalagay dito? A title for the greatest robbery of government. Nakakaya po ito. The greatest robbery of government. Tapos pag i-search mo, walang lumalabas. Pero mga kababayan, ipakita ko po sa inyo. Ang sabi nila, ang mga Marcos daw magnanakaw. Manong, paalala ko sa iyo. Kung ang mga Marcos magnanakaw, si Marcos kilalang founder sa World Bank. Ikaw, saan ka founder? Nako, pakita ko ipakita ko sa inyo kung paano pasalamatan si Marcos Jr. ngayon at si Marcos Sr. noon na siya ang founder ng World Bank. Ganyan kayaman ang mga Marcos. Tapos sabihin nyo, magnakaw? Saan ka nakakita? Founder ka ng World Bank, tapos magnakaw ka? Excellency, President Ferdinand Marcos Jr. Magandang hapon sa inyong lahat. Good afternoon to all of you. On behalf of the World Bank Group, I extend our deepest gratitude for the opportunity to launch our new country partnership framework here in Malacanang. This marks a new chapter in our enduring partnership, one that began 8 years ago when Philippines became the founding member of the World Bank. Diba? 80 years ago, Marcos Sr. founding a World Bank. 80 years ago. Si Marcos Sr. ang founder ng World Bank. Kaya siya'y nagpapasalamat. Kita nyo yan? Tapos sabihin ninyo, magnanakaw ang mga Marcos? Kita nyo yan? Ano, girl? Si Marcos, girl, bago pumasok presidente, girl, may pera. Ikaw, girl. Saan galing pera mo, girl? Nako. Gentlemen, a good day to you all. The Philippines has accomplished much over these past 2 decades. Our economy has grown steadily. Investments continue to increase, creating quality jobs for our people. And because of that, unemployment has come down. However, we are well cognizant of the fact that much more needs to be done to ensure that the progress is truly felt by every Filipino, wherever they may be. This is why we are looking forward to the launch of the World Bank Group's Country Partnership Framework, or CPF. World Bank Groups. Pinasalamatan si Marcos kasi isa siya sa founder. Tapos sasabihin nila, magnanakaw. Putang ina, World Bank Group founder ka. Kung gaano kakayaman, putragis na yan. Hindi ka magiging founder sa World Bank kung wala kang deposito dyan na trilyones na dolyar. Putang ina, ganyan kayaman ang mga Marcos. Hindi ka magiging founder ng World Bank kung wala kang $1 trillion na nakadeposit dyan. So, ibig sabihin, may nakadeposito dyan na gusto kong ipakita sa inyo. Ano ba itong nakadeposit, mga kababayan, sa World Bank at sa Swiss Bank? Ito, mga kababayan. Para masabihan natin si Ger, ito mga kababayan, Mil Chanco at kay Imelda Marcos. Na ang sabi ni Mil Chanco, is it millions or billions? If it is true, so Madam Imelda, you are rich beyond compare. Is it million or billions? Kita nyo yun mga kababayan? Ito po yun $240 million. Oh my goodness. Is it million, billion? 240 billion? Oh my. So maybe, how much is 240 million? Billion. Oh my goodness. Magkano na yan ngayon? Noon pa yan $240 billion. Noon pa yan. Ilan na ang tubo ng deposit niya dun? Katagal-tagal na. 39 years. Magkano na ang tubo? Diba? Is it million? Billion. Tapos sabihin ninyo, walang pera.
Oh, ngayon, tanungin ko kayo, saan galing ni Marcos yan? Wala namang pera ang Pilipinas noon. Pag upo niyang presidente, walang pera ang Pilipinas kasi kakatapos lang ng World War II. 1940, hindi agad-agad lumalaganap ang pera noon. Bakit? Durog ang Pilipinas. Kaya nga nag-ikot si Imelda, walang hospital. Kaya nagpatayo siya ng heart center, lung center, PGH. Tapos pinatayo niya yung PICC. Kasi wala yan noon. Ang sabi nila, kami magnanakaw, pero kami yung ninanakawan, sabi ni Imelda. Maawa kayo, wag niyong sirain ang bahay ng anak. Bahay ni Amy ito. Sinira nila ang bahay ni Amy ito. Napanood niyo yan, mga kababayan, yung bahay nila sa San Juan? Di ba? Sa panayam noong 2013 ni Mel Chanco kay Imelda Marcos, ang unang ginang mismo ang nagpakita ng kwartong punong-puno ng dokumento kaugnay sa isa sa mga naipanalo nilang kaso noong 1990 sa New York. We're entering the documents of the trial of the century. Oh. Here. Nakapasok na ako dyan. 170 bags. Yan po ay sa Batak, sa Ilocos. Sa Batak po yan. Nakapasok na ako dyan. Kaya, minsan pag may magtanong dyan kung kilala ba ako, kilala po nila ako dyan. Naku, sa FLM days, kilala nila ako dyan. Kita ninyo? These are the 350,000 documents. Mr. Carefully. How much is $240 million. Oh my goodness. Is it million? Billion? Billion. Billion? Billion. 240 billion? Oh my goodness. And these are plenty of shipments. Nang tanungin kung bukas shipments. siyang ibigay ang bahagi ng yamang ito, sinabi niyang Ibig sabihin, plenty of shipments. Ano yun? Shipment ng gold. Plenty of shipments. Gold shipments iyon. Tinanong siya kung ibahagi ba niya ang pera or yaman. raw at hindi lang sa Pilipinas, kundi sa mundo. Mrs. Marcos, if we go by all of these, you are Rich. You are rich beyond compare. No, this will save the world. The world. The world. The world. This is the reason why I want to survive. Diba? And it's not for me anymore. So, Mrs. Marcos, are you saying you're open to giving some or an amount of this one to the country, to the Filipinos? Not only the Philippines, but the world. So, Diba? Not only the Philippines, but the world. Sabihin niyo ngayon, peke yan, hindi totoo. Bakit ka maglalagay ng 300,000 documents kung peke yan? Diba? Ngayon sasabihin ni Chavit, magnanakaw. Wala kasi siyang ganyan. He can never defeat Marcos. Period. Diba? He can never defeat Marcos. Kita ninyo mga kababayan, yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan. Alam nyo, dahil nagkaganyan si Chavit, yung pamangkin niya hindi pinasok sa PCSO, yung kanyang dito SIM, yung telecom na dito, hindi rin yata naaprubahan yung dito SIM niya, no, na mag-operate. Kumbaga parang may license lang pero hindi napasok katulad sa Globe, katulad sa Smart at katulad sa PLDT, di ba?